Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayong araw, ang Bible verse na ating pagtutuon ng pansin ay ang Colossians chapter 3 verse 16. Let the word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another in all wisdom, singing psalms and hymns and spiritual songs with thankfulness in your hearts to God. So sabi rito, itanim ninyong mabuti sa mga puso nyo ang mga aral ni Kristo. Paalalahanan at turuan nyo ang isa't isa ayon sa karunungang kaloob ng Diyos. Umawit kayo ng mga salmo, himno at iba pang mga awiting spiritual na may pasasalamat sa Diyos sa inyong mga puso. So, ang main point ng Bible verse na ito ay sayaan nating manahan yung Word ni God sa ating buhay at sa ating puso. In that way, worst comes to worst, diba? We don't have to worry kung anong gagawin natin kasi nga, nananahan na sa atin yung Word ni God. Alam na kagad natin kung ano yung gagawin kasi andyan lang yung presence niya. Nananahan na sa atin yung word niya, yung salita niya, yung mga tinuturo niya sa atin. So we should always teach and remind everyone using the knowledge that was given to us by God. So yung lahat naman ng tao, 'di ba, binigyan ng angking karunungan ni Lord. So gamitin natin 'yon sa tama. Gamitin natin yon sa pagtuturo and pagpapaalala sa ibang tao, especially sa mga Christians na lagi tayong mamumuhay in the presence of God. Sabi rin dito, whenever we praise, dapat nasa puso natin yung pagpapasalamat kay Lord. So, kaya sa church namin, diba, kapag nagpa-praise kami, lagi mo napaalala sa amin na dibdibin namin, ibuhos namin yung pasasalamat namin, lahat ng pagpapasalamat, although kulang pa lahat ng pagpapasalamat natin talaga para sa lahat ng ginawa niya sa atin. We should always be thankful, di ba? Lagi nating damdamin yung mga kinakanta natin kasi deserve ni Lord yun. Sa lahat ng ginawa niya sa atin, kulang na kulang pa ngayon. So for our teaching, number 1, our growth is both personal and communal. So, in personal aspect, dapat katulad ng isang puno, hindi lang yung mga dahon natin yung lumalago. Dapat we are also deeply rooted. Yung ugat natin, yung pundasyon natin sa pinakailalim-ilaliman, dapat nag-grow din siya. Dapat nag-grow yung relationship natin kay Lord. Diba? Yung nakikita talaga sa'yo, yung unang tingin pa lang sa'yo ng isang tao, makikita niya. Or masisense niya kaagad na may deep relationship ka with the Lord. Also, hindi lang dapat personal, dapat communal din. When we say communal, ibig sabihin, within the community, kayong community rin is nag-grow. So, hindi lang ikaw, pati yung community mo. Number 2, we learn more when we teach one another. So, yung natututunan natin, mas nadadagdagan pa siya kapag sinishare natin siya sa iba. Kasi 'di ba minsan hindi lang naman sa isang basa, nood mo natututunan lahat. Kapag sinishare mo siya sa iba, may biglang magsisnap sa'yo na, ay ganito pala to. May bigla kang marirealize ng mga bagay-bagay. So number 3, isolation is a devil's trap. So self-explanatory naman na to. Kapag ina-isolate mo yung sarili mo, kaya siya nasasabing devil's trap kasi napapalayo yung loob mo kay Lord. Napuputol yung relationship mo with the Lord, diba? Kahit sa community mo. Literal, kapag humiwalay ka sa community mo, nawawala yung relationship mo with them. So, for our application, do not be a fault finder. Especially if you are a Christian or a church person, diba? Huwag tayo maging yung klase ng tao na who finds pleasure upon finding faults at other people, diba? So, wag tayo yung natutuwa kapag nakakakita ng mali ng ibang tao. Kasi, si God nga di ba? Ang dami niya nakikitang mali sa atin. Pero hindi niya tayo hindi siya yung natutuwa, di ba? Hindi siya ganun. So, hindi rin tayo dapat maging ganun. Dapat maging Christ-like tayo. When we find a fault, di ba, na not intentionally, tell them, di ba?
In that way, malalaman nila kung ano yung mali nila and naitatama nila. Pero yung sabihin mo intentionally hahanap ka ng butas or mali ng isang tao or ng isang church, maling-mali yun. So, number 2, grow by learning and teaching. So, nag-grow tayo hindi lang pala by learning, by also teaching or sharing your knowledge. Kagaya ko, every time gumagawa ako ng devotion videos, lagi muna akong nanonood ng reference para alam ko, may idea ako sa Bible verse na to. Kagaya nitong devotion ko ngayon, may pinanood muna akong reference yung kay Pastor Russell. In my situation, nanood ako, natuto ako, and yung knowledge ko na nakuha ngayon is sinishare ko sa inyo. I am teaching, diba? Number 3, never isolate yourself. So, sabi nga, dahil devil's trap ang isolation, huwag na natin i-isolate yung sarili natin. Kung gusto natin na mas mag-grow tayo, mas mag-grow yung relationship natin with the Lord and our community, we should not isolate ourselves. Yun lang naman yun eh. Kumbaga, paano ka lalago kung walang ibang tao or kung wala si Lord sa buhay mo? Diba? Sabi nga no man is an island. Walang kinreate si Lord na kayang mabuhay mag-isa. Walang kinreate si Lord na challenges para sa atin. Walang siya ibibigay na challenges sa atin na makakayanan nating mag-isa lang. Kasi, although hindi ka matutulungan ng community mo, si Lord ang tutulong sa'yo. Laging siya kasi siya yung may control sa lahat ng bagay dito sa mundo. Siya yung nakakaalam kung anong dapat natin gawin, di ba? Kaya nga sabi, kailangan natin alamin yung mission natin. Kasi si Lord, alam na niya. Binuhay ka niya ng alam mo yung mission mo. So, dapat alamin mo rin. Hingin mo yung tulong ng iba, hingin mo yung tulong ni Lord. Hindi ka laging mag-iisa.